Hello po mga kaibigan at muli, ito po ang NFT48 na, pag-uusapan namin ang tungkol sa mga naging kaganapan sa Gunita. Ayun na nga po. And with that, our episode for tonight is tungkol sa, paulit-ulit ako, Gunita. So, I think pwede natin pag-usapan dito what transpired, ano yung naging preparations nila before the event itself, and then what happened after. Kumbaga, babahagi natin dito yung mga nangyari behind, hindi naman siya totally behind the scenes because hindi naman tayo parte ng committee sa paggawa ng event na yan. Pero, tayo ay mga consumers din sa pakikibahagi sa kanilang event. Okay? Malamang sa malamang kami ay mayroon kaming iba't ibang usapan tungkol sa NFT po. Meron kaming iba't ibang naging usapan tungkol sa mga kaganapan sa behind the scenes namin. Meron kaming iba't ibang mga impressions. Yan ang yung mga ibabahagi namin mamaya. So for now, sa mga nakasama ko na sina Kuya Joe at Nick Roshi, the floor is yours. Okay, sino mauna? Ay, unahin muna natin yung pinaka first time nating nakita. Oo. Yung first time nating nakita, syempre, na si Nia Koroshi. Yeet. Alam nyo ba? That's the first time na nakita natin siya in person. Okay? Yun yung pinakaunang beses natin na nagkita-kita tayo lahat in person. So, Nia Koroshi, kumusta naman? How's the Gunita Blues? Opo, totoong tao siya, hindi po siya ano. Yes. Ay, Di na po ako virtual, guys. Di na ako virtual. But as far as go, syempre, sobrang saya ko nung... Hindi basta yung mga former members na nakita ko eh. Yung nandun sa NFT, mga iniidolo natin. O, di ba? Mga idolo ng NFT. Like Kuya Joe and Kuya Nate. Unfortunately, yun nga si Kuya Edge, hindi ka siya nagpunta that time. Pero I'm so happy na din na ano. Glorious? Bakit? Glorious. Oo It nga, was absolutely glorious sa event, syempre. Yun pala yun. Diba? Yung pala yun. Absolutely glorious ang event. Oo. Kaya yun. Pero syempre, it was an goosebumps moment para sa akin na ano na parang iniisip ko pa lang na ano, parang yun nga, parang it's kind of been a speechless, cannot see 1,000 words kung ano yung moment na yun when this is the first time na ano to go to a MN Labs event, hindi pa siya yung actual MNL48 event, HH baka naman, pero anyway. Pero nung nandun na ako around Manila kasi before I went to the venue, sinundo ko muna yung kapatid ko sa Binild, sa TAF, Vito Cruz. So, parang ano lang, nandun pa rin yung konting pressure, nandun yung konting low energy ko, pero naman ako, I drink coffee nung nandun ako sa dorm ng kapatid ko. And then eventually, from TAF, nag-UV na kami going to QC, straight na yon. And nung at that time, nandun yung pressure, nandun yung parang, hindi ko palpitation ba, or talagang normal na pressure lang na diretso na kami papuntang Shakey's. So, parang tulala lang ako, like, yung kaba yun, nandun din yung konting kaba. It was a mixed emotion, it was a mixed reaction nung yung ninig, yung mismong kaba, nandun. Hanggang nung kalaunan, nandun na kami nearby, parang nawala din, pero yun nga, syempre, dahil ang bababa pa doon sa may Panay Avenue, tas footbridge. Yun, natundun na ako. Nung nalaman ko agad yung boses ni Kuya Nate, talagang gumagano'n ako. Nasaan si Kuya Nate? Parang, pamilya yung boses na yun. Hanggang, here is. Hanggang ngayon, lamang sa'yo na Sabi ko, okay. What's the catch? What's next? Hanggang nung kanunan, nakita ko agad sa unang soli up, si Jan. Pero nandun na sa loob nasa loob na agad ng venue. Like, binipilit kong humiyaw.
may dala pa naman ako mga merch na pinipirman. Kita naman kami ni John din. Sa loob, hanggang sumunod na din si John Paulo dun sa venue. Hanggang sabay-sabay na kaming dumating. Si Kuya Joe, wala pa nun eh. Noong, at that time, din, umabol naman din siya eh. So, nandun yung parang, obviously, yung saya na sabi ko, wow, this is the first time. Siniyang kumakapit. Sige, habang It was kumakapit. a great moment na din. Na kaming tatlo, na kasama na din ibang members. Nung nakita ko agad si Miho, parang lumapit agad siya sa akin. Like, nandun na yung merch na nakita niya. Like, hinahanap niya yung photocard. Yung photocard niya, parang gano'n. Sabi, Miho, na yung nakita. Kita mo nung wala pa akong photocards mo. Parang gano'n. Ginaganon ko na si Miho. Sabi ko, uy, alam mo lang, nung nakita ko siya malapitan, sabi ko, nakita ko yung hotdog in person. yung hotdog is, gumagano na ako agad. Like, yung kagandahan niya, like this, sabi ko, tumatayo agad na patayin mo kung nakita ko si Miho. Siyempre, expected na yun dahil yung taon lang din siya graduate, yung taon ko din siya makikita as a former member. So, parang, sabi ko, oh my God. Then, nakalaunan, nung dumating na ibang members like Thea and Jan, and then eventually Ice, ayun, okay naman, naging sakto naman. Eventually nga, syempre, yung mga ibang di nakapunta, like Alisa, si Kaide, then unexpectedly, si JD, na nakita ko din pala sa story niya na hindi talaga siya makapunta din, nag-get siya pala noon at that time. And then eventually, yung medyo nag-spark sa akin, yung nag-icon sa akin, si Natin at si Ruth. Dahil nakita ko agad yung sabi ko, wow, ang ganda nila. Tapos sinasabi ko, guys, pirman nyo na yung women card ko. Okay lang naman kahit silang tatlo ni Andy at ni Jan. Sabi ko gano'n. Tapos all of a sudden nga na unexpectedly, si Andy, di din pala siya makakaabot because of her work. So, nagsad ako, talaga itinas ko na lang din yung photocards ni Andy, na yung sa 5th anniversary, which has to be her last sa MNL. Pero anyway. Hindi na pala siya pakakapunta. Hindi naging ng event, naging flow. Especially sa games, nakakatawa. Nung tinanong yung about sa ng Team NIV, Team N4, nalaman ko mayroon pala ako ng yung pirang pinaka-poster nila. Sinumagot ako agad. Sabi ko, ako, meron ako nun. Ito na 4. Ang sinagot ko si Bio at si Ruth, buti nga, thank God. When I got this prize, this album of PFP alongside with the poster and the songbook and yung CD mismo, which is ko na lang talaga, which alongside, speaking of, may pirma nilang hat nung nandun sa mismong event. Makikita nyo na lang, ayan. Ano yan? Ganda niya. This is the first time actually magkakaroon ng album ever in my life. Kasi alam ko, nakita ko din sa pinaka-boot table nila sa entrance na meron talagang ibang albums like 365, 365, Aita Kaita, River, the rest. And then yung mga photocards din ng former MNL members na doon din nakaano. Ang ganda nga pero actually hindi ako nakabili dahil baka yung budget ko, medyo kukulangin. Pero okay na din na mayroon din ako nito na napalunan ko pa sa isang game. So, na din. Medyo ito na din yung pinaka-memorable na nangyari. Being an ML loves to have this is one of the kind merch from the group. So, sayang nga din, sadly, na din parang okay na din. Masaya na din ako na mayroong pictures with the members. May video din ako ni Miho na sinabi pang hotdog in the end, which is talaga si hotdog. Okay na yun, memorable na sa akin yung sabihin ako hotdog in person. Na yun, malaking karangalan na yun. Malaking karangalan ko yun. Pero syempre, nandun yung mga pictures din, selfie namin with the members. But syempre, sadly, yun nga, sinabi ni Kuya John na 7 lang naubutan ko because around 6 o'clock, I decided na umalis na din kami dahil syempre medyo mano yung panahon, umulan pa bigla and then
baka mawala kami ng bus. Kasi papunta kami 100 nung pagkaano namin dahil P2P kami. Nung nalaman ko pala, si Gabo, umabol. Totoo, sabi ko, umabol pa si Gabo nang wala ako kaalam-alam. Eh, kasi na, ito lang, pero biglang unexpected si Gab, dumating. So sabi ko, well, that is the worst, that's the sad part sa akin na umalis ako na wala akong picture ni Gabo. Sayang pa naman yung kapugian pa naman eh. Gusto ko makita yung kapugian namin ng Gabo eh. Like, sayang nga eh. Parang lang nung umalis lang talaga ako nung dumating si Gabo. that's the disappointment. Yung medyo sad part sa akin na sabi ko, sayang. Kung nag-extend pa ako na konting oras man lang, may high five ako at saka may picture pa ako kay Gabo. Sabi ko ganun. So, oh man. But at least naman, overall, it was a successful event and sobrang saya ko nung nakita ko na yung mga former members and then kayo ni na Kuya Nate, Kuya Joe and si Gianpaolo na ito na, finally, di na ako virtual ha. Pero sa ML48 current members, virtual pa rin ako. Di ba? Ano kayo feeling naman na parang nandun pa rin yung Gunita effects. What if kaya soon, kung nakita ko na actual current members ngayon na nandun pa rin surprise, I'm not virtual. AI na ako, hindi joke lang, hindi na ako AI. Ginawa mong AA sarili mo. It's really Neo Koroshi kahit sampalin mo na ako in person. Kung gusto niyo ako sampalin, why not? Hindi joke lang, pero syempre, sobrang na din sobrang success, sobrang ganda ng flow, even though talagang parang kami parang maaga eh. Tayong tatlo parang yung napakaaga, sumunod ng si Kuya John. Then, hanggang dumami hanggang sumunod-sunod na yung mga members na dumarating. Talagang sobrang, yung energy namin nilalabas talaga. You will see na, despite that they're left the group, they feel the love, they feel the support of the former members na talagang naging part na talaga ng MLO 6 years. 6 years na yun. Like, kahit wala pa ako nung 6 years na yun para ako yung consistent na late bloomer. Tuloy sa bubble ko. Late bloomers ang sabi. Pero ako yung parang late ML loves. Late ML loves na dumating na kahit ano pa mangyari, nandito pa rin ako sa fandom and nag-stand pa rin ako sa ML48 na nandun yung summertime, hoping na talagang lagi pinapalaki to release their music video eventually and then ayusin na kailangan ayusin within the circle and to make sure na maganda yung magiging successful for their comeback sooner. Ayun, maraming salamat sa pagbahagi at andito si Konichi Gale na isa sa mga staff ng Gunita. Well, sa totoo niyang kwento ang totoong kwento ng syempre, papakwento natin kay Gale kung paano siya naging staff. So, akyat. Ayun. Okay, I have this signature as well, music card ni Kuya Edge. Uy, Oo. yan yung yan yung sinasabi kong laitin namin, laitin namin ni Jan. Yan yung sinasabi kong nilait na namin yan sa Oshi Talks, hindi siya okay. Pakala ko pa, no? De, sa akin naman, napirman pa nilang Ruth at Jan and sinabi pa ni Ruth na always smile. Siyempre, Jan Chi. Smiley. Honorary kami Oshi kasi Ruth. Buti naman dumating siya. Smiley. Nia Koroshi, paano ka nakapag-register pala? It was a month ago. A month ago. Okay. A month ago ako nung sa online na din. Buti nagpaalam agad ako na makapunta ako. Or else, it could get worse with my mental health. Yun lang. Nagpaalam ka although, we're not really sure kung sino pa yung mga andon. Kaya nga, alam mo na. A month before, kumbaga aware ka na kung sino yung mga pupuntang former members. Ayan. Kahit hindi, yung iba na-expect ko wala. Pero at least okay na din ako sa mga napunta na guests. Ako not bad. Pero, ngayon, bago yung kwento ko, si Kuya Edge muna. Kuya Edge, bakit? Boo! Joke lang. Boo! Ginawang hilo. Uy, grabe Kuya Edge, Joke lang. Yan? In spirit, lagay nyo si Kuya Edge sa picture natin. Virtual Kuya Edge.
Oo, virtual edge. Yun nga eh. We could have brought our virtual edge, our virtual Rated G team. Yung Victor Ortega edge. Kung dati nung wala ako sa 600 version, naging virtual ako. Pero ngayon, nung nagwanita, siya naging virtual. Sana sinabi mo, Kuya Edge. Sana sinabi mo, Kuya Ed. Sana nagdala din kami ng picture mo. Saka virtual Sir Rob din. Virtual Ay, Sir. Oo. The least we can do is probably give them like video greets and other stuff like that eh. Kasi yun lang yung maano natin sa kanila. So I guess we gave them some. Now, nakita ko, nabigyan niya ako ng video greet eh. Nakita niyo ako doon na may I came here as this person, although di ako sure kung bakit. Ingat. Sabi ko nga kasi sa Unique Roshi, ako na lang pipirma ng album mo. Binato yung Oo. gato. Oy, pirma. Good lang ganyan. Okay, pirma to. Good members. Ganon. Binato. Oh, first the sign. I'm gonna suggest, I will give you some signature. Boom. So much for fan So yung service. sa akin, ayun. Ganun ang mga fan service. Dapat ganun ka din makipag-interact sa fan mo. Trash talkan. Ganun yung ano. Hindi, sa akin naman. Tonichi Gale, isa sa mga naging staff. Actually, impromptu staff daw siya. So, Gale, kumusta nga ba yung naging experience mo as a staff ng Gunita? Pwede kang umakyat dito? Ayun. Alright. Gail, kumusta nga pala ang pagiging impromptu staff ng Gunita? Unexpected maging staff. Pero masaya. Masaya. And yung role ko is taga-checky. So, after ng checky, nag-aasa ako sa kanila. Pwede mag-selfie. May mga picture ako sa kanila. Ayun, yun yung ginawa kong chance para magkaroon ako picture sa kanila. Well, I think what transpired them was actually, wait lang. Yeah, pinaghandaan nila yun for months. Yeah, for months talaga. Medyo nagkaroon lang ng here and mga konting, ano ba tawag dito, konting lapses here and there kasi may mga, ano ba tawag dito, kasi may mga hindi nag-confirm na pupunta. Everything about them was shrouded in mystery until 2 months over yung preparation. Ayan, over 2 months. Kaya hindi siya ganun kadali na i-facilitate. Tapos you're dealing with, let's say, multiple former members na hindi mo alam kung nandito pa ba sa Pilipinas o wala na. Oo. Kaya we're so lucky to have like former members like Tin na apparently ang reason niya is meron siyang prior ganap sa Manila pero dinaanan niya yung Gunita. Parang ganun. Okay? Then, some other members are already, may mga sarili na silang mga ganap din sa buhay. So, we're not even sure if they are open we're not even sure kung open sila sa pagiging part muli ng community. Ayun. Next, we'll hear from His name and he appears. I believe in Joe Hendry. I believe in Joe 1/3 of the Yes, Yeet, and Yeah movement. Paris, Tokyo, America, Scotland, Canada, and Mexico. They say I believe in Joe Hendry. I believe in Joe Hendry. Ay, Gail, may tanong. Paano kulang po ba sa time? Gail, paano daw? Parang bitin, gano'n. Hindi, gano'n. Yung event mismo. Gets. Yeah. 2 hours lang eh. Dapat napansin ko, 2 hours lang. Sige. Because of the venue kasi. Okay. Gail, bitin. Okay. Yeah. Bitin yun kasi sa oras, hindi siya sa preparation. I don't think sa preparation yun. Yung sinasabi. yung duration. And with that, we further expand it by Kuya Joe. Ayun nga. So, okay.
Okay then, okay, cut to finish, cut to finish. So yun nga, magandang gabi po sa mga manonood natin, sa ating mga NFWs sa MN Loves. And ayun nga, with regards to my personal perspective dun sa Gunita, buffet, but konti na kain. Oh. Well, Wait, eto, buffet may naman yung komento dito pagkain. si CEO. Si Gab yung late. Oo. But konti na kain ni Gab na food. Kasi I don't know if I may be able to speak for them, pero I would just speak this from my perspective. Kasi mukhang yung schedule kasi it was meant to be 4 to 6. So apparently by 6 they had to vacate the venue. I'm not quite sure kung nakakain si Gab or not. Pero it's hard to mahirap magkwento na or mas maigi siguro kung magana ni Gab or magana sa mga kasama ni Gab with regards to that. And sabi ni Edge, that's probably because she went there like to her prior commitment. But That's a possibility though. yeah, very possible. But yeah, Ang before we get nangyari to nung umalis tayo, ang nangyari nung umalis na kasi, nung pinapaalis na kasi tayo, nag-ano na rin sila ng food. So, ang nangyari was, obviously, wala naman siguro nag-share sa mga fans, no? Yung mga former members lang naman, no? I think yung Yeah. mga former members yung mga nag-share Yeah, they ng did. pagkain. Yeah, I reckon he did, and I reckon that they had some takeaway food in it. At least from my perspective. Actually, there were hindi kami masyadong aware if there were monsters like Well, I mean parang ang personal na observe ko is there are fans naman na madali makausap na pag nasabihan na you do this, you do that, nakasunod naman at nag-observe naman yung yung mga house rules and stuff. ay, walang ganun. Wala namang ganun. Aware naman siguro yung mga I think most people are aware. And feeling ko, sa space ng Gunita, sinabi na nila to. Sa space pa lang ng Gunita, binahagyan na nila, ito yung mga mangyayari, ganito, ganyan. Yeah. As far as we're concerned, yung mga Expectations umattend na were set. fans are, I would say, matitino. Matino yung mga fans sa mga mga nasa, oo. That's what I would say. Matitino silang mga fans. Yung mga nasa event mismo. Overall. Well, with the exception of one. Yun nga. Overall, they were courteous enough naman na to let the girls have their time habang nandun sila. But again, back to the point na yung personal perspective ko about that. Kasi nakalis na ako sa amin mga past 2 o'clock na. So nakarating na ako ng venue ng mga 4:30. Dala ko man din yung mga frames. Actually, parang hirap i-recall kung yung personal perspective ko with regards to that. Kasi yung pinaka-push ko talaga to be there is to be able to honor girls, to be on for honor girls, and personally, hindi ko na rin hindi na masyado nakausap sa kanila, and so on. Siguro the only interaction that I had during that time was nung turn ng Checky with my camera oxygen, of course. Tapos kung meron mga ibang nakakausap from time to time alam mo naman yun, Nick. Baka screenshot ka. Stop, please. Hello. Kaya ba hotdog show nga to? Ganun yung mangyayari. Welcome to the Night Dogs. Mga dog show. May Nag-feedback nag-feedback po kasi sa thread niyo, kaya nagtatanong ako sa mga sino nag-check sa inyo. Ang nag-picture ng Checky was Konichi Gale.
Ayan, yung kaibigan natin na sa baba ngayon. si Gil. Ayun nga. Yun yung number one goal namin na mapasaya lahat, not just board members, also kayo rin ng mga MN Loves na matagal din natin hindi sila nakasama. So, yun talaga yung one of the goal. Yeah. Ikaw, Ate Van, from your perspective, kasi na pinag-usapan namin dito yung mga mga things to improve or parang siguro masasabi nating mga bagay na pwede pang i-incorporate para at least maging worth it or para mas maging worthwhile yung susunod na ganito kung magkakaroon man. Ate Van. Okay. Gets naman. It's just a normal. And soon naman, I think mag-release din kami ng ganito. Siguro space, I think. Magkakaroon ulit kami ng space siguro to ask naman sa inyo kung ano yung naging outcome or what are your feelings during the event. I think pag-uusapan pa rin naman namin. So, as of now, syempre parang pagagaling na sa event, medyo cope up muna tayo, pahinga muna ng a little bit. Kasi 3 months din kami nag-prepare for this event. Okay. Ang gist kasi ng mga nasabi namin is centered more on sa venue. Kasi para sa ang naging concern kasi namin sa Shakey's, siya, I mean, expected yon na hindi lang tayo yung nandun sa event. So malamang meron ding mga diners doon. So ang concern is, alam ko naman kaya nyo namang ma-detect ang fans sa diners eh. Kaya nyo i-detect yun eh. Which is something na I can relate on. Exact. Kaya din namin siya na feeling ganun. Is, kumbaga nga, sa lahat naman ng event, hindi lang naman to. Parang kumbaga nagkakaroon tayo ng trial and error, kumbaga. Pasok pa to or hindi ba to pasok? Alam mo yung, it's not just from the event. It's just from also sa mga corporate work, diba? Kapag natin tinatry yung isang bagay, nagta-trial and error pa rin tayo. Hindi naman nawawala. Kumbaga, thank you for that. It's one of the tools from us para keep improving din somehow pag nagkaroon tayo ng big event. Yeah. It's normal. Yeah. That. Yeah. Okay. Kasi alam ko, first time nyo to eh. Alam ko, ito yung first time nyong mag-organize. So meron talagang magiging points to improve. Ayun, yun yung sa amin. Yeah, it's normal. It's normal. It's common, to be exact. It's common. Lahat ng bagay nagkakaroon tayo ng mistake. So, let's just make it an improvement soon, diba? Most of the insights na namin dito about points to improve are something na pwedeng i-control pero minsan out of our control din. Alam mo yun nga, yung venue. Siya. It's good thing na nakapili kayo ng medyo private. Sa ngayon, semi-private pa yun kasi sa labas may mga kumakain. Yeah, yes. Oo. Siguro susunod is yung sa amin kasi yung pag-secure nyo ng guest. Ayun. Kasi parang ang nangyari, na-announce nyo yung sa iba, for example, kay Hazel at kay Ems, na-announce nyo na hindi sila makakapunta like weeks before, which is something understandable. So, in-expect namin na baka yung iba pupunta ganito. Which is, out of our control naman. Kasi, schedules are unpredictable. Schedules are always unpredictable. Yes. Lalo na sa mga gusto nating i-secure na members. Yes. We might not change what had transpired, but we can work how we can make next time better. Yun talaga, Ate Van. Yeah, oo naman. Yun nga, like what we said, hindi lang naman, kumbaga, normal for me, it's normal na minsan nagbabago lahat ng So, we always assure from ourselves na wag tayong laging, for me, wag tayong laging umaasa na, ay, sana makapunta si ganito, si ganyan. We should always learn or we should always think na, ay, baka busy or what. So, yun, yung during that day na hindi nakapunta si Andy or si JD is last minute talaga. Last minute call yun na hindi namin alam na hindi na pala makakapunta that day. So, pero at least nagawan pa rin ng paraan. Andy is trying to communicate with us during that day. So, yun talaga. Si JD, I think, busy siya from the school. So, another reasonable naman. So, hindi natin alam talaga lahat ng na nangyayari sa girls. So, kumbaga, nagkaroon lang tayo ng chances na nakakuha tayo dun sa dami ng former na yun ng 8.
8 members na pumunta, di ba? So, it's ano na sa atin yun, parang it's happiness from us na kahit papaano nakakuha tayo ng 8 from them. Alam niyo po, sa next event, yung 8 na yun mas dumami, di ba? Kasi nakita nila kung paano nila na-experience yung happiness or parang kung paano ulit nila nakita yung happiness na nangyari before, di ba? Kung mapapansin nyo rin naman sa mga tweet ng girls or sa message ng girls, di ba, na masaya sila sa event. Sobrang saya nila sa event. Kasi, kumbaga parang naging reminisce sa kanila. Malay mo talaga, maybe 10 in 10 years ng girls, magkaroon ulit. We don't know. We don't predict anything. Di ba? Yan. Saludo din ako sa mga staff ninyo na talaga. They are really acting as staff. Halimbawa, pagka masyado na kaming naninita talaga, which is good. Which is something that's Oo. important. Good yun. Actually, ako rin, di ba, nakikita nyo rin ako kahit host ako. Kitang-kita. Di ba? Hanggat maaari, di ba, hindi ko kayo pinapalapit sa girls kasi Sinabi nyo yan eh. True yun. privacy din nila kasi kumakain sila, di ba? So, it's okay to be asked sometimes na maging fans tayo. Pero syempre, we don't disclose na tao din sila na kailangan din nila ng personal time. So, di ba, as much as possible, ina-allow ko kayo, pero yung iba kasi, di ba, nagiging too much. So, talagang kailangan gampanan natin lahat ng role natin. Diba? I mean, parang isa sa mga rules yung ata yun, yung parang social media, pagka-social, gets naman namin, kaya namin mag-social distancing sa picture. Kaya namin yun. Nakikita ko yun, nakikita ko sa'yo naman. Nakikita ko naman. Nandun ka nga, Evan eh. Nandun ka nga sa picture eh. Yun yung Yun yung ganun ang Nandun ka sa page. Ako nga, diba, dami Yun kong pictures eh. Dami kong pictures from the Sa mga pictures, andun ka. Actually, check ko nga kung nandun sa Ativan. Hindi ako maalis sa stage eh. Lagi ako nasa stage, diba? Kasi hanggat maaari. Yun. Ayun, photobomber pala sa Ativan. Okay lang kahit maging photobomber si Ate Van. Yun. Nakita ko nga, nandito nga sa mga pictures Thank you, ko. Kuya Lobster. So, yun. Ayun. Okay lang yun kung may photobomber. Gets naman yun eh. Oo. Oh, nasa likod na sa Ativan. Alam ko gusto yun ni Ate Van maging photobomber minsan. So, as much as I want na makabanding nyo sila at maka-picture, makapag-usap kayo sa kanila, to be honest. Nasa labas na kasi tayo ng venue natin. So, ayoko naman na magkaroon tayo ng issues sa showbiz na, ay, sino ba ito? Bakit nagugulo nila? Bakit nila? Siyempre, ano pa rin sa atin yun? Magiging liable sa atin yung mga ML Labs na yun, di ba? Na, ay, ito pala yung fandom ni ganito, hindi pala marunong mga ganito. Siyempre, ayoko naman na may ganitong action sa atin. Ako nga, before ako nagpa-picture, nag-consent naman din ako full consent naman ako with the members themselves. Sabi mo, Sige, talaga yun yung number 1 na namin rules. Na as much as possible, you want to interact with the girls, you must have a permission first from them. Oo. Kahit Talaga. ang dami kong pictures, pero tinanong ko naman agad, like, can I take a picture with them? So, at least naman success, even though sad news, hindi ko naabutan si Gabo, which is that hard part. Umalis din kasi ako ng 6. Last minute talaga. Malay, yung next event, somehow, yung 8 na yun, malay nyo mag-double. Ay. 16. Diba? I hope this will not be the last for me. This will not be the last. Pero alam mo, this is the first para sa akin. And it was a effect. It was very effective. If ever din naman guys, if ever din naman magkaroon tayo ng event again, mas aagahan na natin. Ayaw din namin kasi kayong umuwi ng gabing-gabi, lalo na yung mga malalayong ML Loves sa event. So yun. So malay nyo, next time, di ba? Lagpas 3:30 na ako nakapunta doon, Ate Van. Actually, para sa inyo din naman yun, Ate Van eh. Kung gusto nyo na maagang uwi, din yan eh. Kayo din naman na dyan eh. Yes. Kumbaga, Lahat naman hindi ng lang organize. naman yung kayo din eh. Pero kasi ang naging priority kasi namin that day, nung parang binuuna namin ko, is to have core memories natin. Kasi syempre, tatagal na lang core memories natin sa kanila, di ba? Sobrang tagal na. Minsan lang sila mag-event. So, yun.
Kaya as much as possible talaga, gusto din namin haba event nung araw na yun. Pero kasi, wala sobrang limited lang talaga yung time na nakuha natin. So, yun. Pawin na lang tayo next time. Alam mo, next time, diba? Ano mo next time? Manifest. Manifest, sana malapit sa amin. Tsak. Sa Baliwag. Ay, hindi. Manifest na ano, mas magandang since ano na, ang mangyayari niyan, mas meron na kayong mga lessons na nakuha. Yeah, Diba, kung may naging usapan man kayo na parang masasabi niyo shortcomings, maano niyo na yun, ma-address niyo pagka meron kayong magiging fan gathering ulit. Tsaka feedback din from, let's say, from people like us. Ganon. yes. Hindi ka naman kumbaga nga talaga sabi ko nga sa inyo guys, if you want to start or build in a business, you should know how to learn trial and error. Kasi you don't know if someday your business will be pick and up or pick it down. Hindi mo talaga alam. So, yan. So, yung nangyari sa atin ngayon, yung nangyari sa atin sa event na to, it's just, kumbaga, it's a trial and error. Someday, in the next event or the next future, malay niya, mas maganda siya, mas talagang organized siya. Kasi actually for me, ako na head organizer, feeling ko hindi pa organized yung nangyari sa nung araw na yun. Para kaming mga para pa kaming magugulo. Hindi namin alam ganyan. Siyempre, kumbaga, dahil in error pa rin. So, yun, next time, we will build more and more habits. So, yun. Pero Yun. it's a Thank you so much, Ate Van. Yeah, thank you. I really appreciate all of you. Lahat ng pumunta man o hindi, nagtimbahay man o hindi. I really appreciate sa lahat. Proud na proud. Really, Proud na proud kami para sa Ate Van at sa pinaka-organizers din. Kahit, Sa team nyo. very success. Lahat. Yeah. So yun, pero yun, Overall, thank you lahat. Lahat ng nandito, yung sinong viewers na nandito, yung 21 viewers na gusto kung pumunta man kayo sa event o hindi. Thank you so much. Thank you so much, guys. Appreciate then those who contributed in spirit. Yes, it's true. It's very true. It's really important for that. Kasi actually that day, hindi lang naman Evan Loves yung hindi lang Evan Loves yung nagko-contribute. Even yung mga members, mga guests, we have the feelings din na sumusupport sila sa amin for this event. Yung mga hindi pumunta, yung mga team malayo, diba? They still in an effort from us to show happiness sa lahat. Diba? Yeah. Oh, actually nakalimutan kong paano yung Sir Rob. Yes, Sir Rob. Ano yan? Sige, na. Hey, hi guys. Okay, yeah, I have to be going. Sir Rob, nakabawi ka ba sa tulog mo? Yun yung tanong ko na agad, nakabawi ka ba? Napuyat ako, nakatulog ako mga 2:30 na. Okay na. Anong ginagawa ko. Tapos nag-alarm ako 5 a.m. para makatch ko yung 6 o'clock technically yung time niyo dito sa LA. Nung nag-alarm, pinatay ko, natulog ako ulit. kaya late ako. So anyway, yung question ko kay Nate, dahil nga one of the surprising members na pumunta sa Gunita ay si Carla. So, yung pinadala mo sa aking video greeting from Carla, ba't mo naisip na pag-greet si Carla sa akin? Tanong lang naman ako kay Kuya Joe kung Oshi mo siya eh. Yun lang naman yung tinanong ko eh. Oo. Okay. So mukhang, this is interesting. Oshi naman niya. Kami Oshi. So yun yung naging ko. Okay. Yeah. May kutob kasi nga, oo, nakuwento mo kasi sa vlogs mo. Yun yung isa pang siguro, baka pati yung mga vlogs mo. Yan tuloy, nabibigyan mo kami ng idea. Yan yung Yan, ayan. Na-surprise si Kuya Rob na meron. Baka meron kay Jan o kay Thea dahil alam ko mga Oshis. Ayun nga, nga pala. Ay, dinudumog pa sila doon. Pasensya na, dinudumog pa sila. Okay. Dapat yung sa akin yung kay Gabu eh. Pero wala din, hindi ko na si Gabu eh. Sayang. Balis ako ng You're event. kutob. Balis ako ng We event. know someone's Oshi because tayo, NF Tropas tayo. Alam natin kung sino yung mga Oshi ng isa't isa. Oo. Yeah. So, well, thank you for that video. Dahil doon, hindi ako nakatulog. Okay na. Nakabawi ka ba? Tulog na ako. Biglang labas yung video na yon. Wala, paulit-ulit ako.
Kuya Robs talaga, na-surprise. Sorry akin. Sorry akin. Ayun lang. So, yeah. So, yun lang. Gusto ko lang malaman, ba't si Carla? Ba't wala si Kuya? Ganun. Sige, cargo na namin yung caffeine mamaya. Tapos so yun alam ko malamig diyan sa California, so malamang sa malamang sa na yung hangin sa California. Okay. Kay Thea, di ko alam kung andun pa siya sa loob eh. Yun yung pagkakaalam ko, nandun pa. Si Tino malis na noon dahil nung dumating sa umalis din si Tidel, may flight siyang kailang i-catch.